May mga kwento na hindi lamang laman ng balita, kundi nag-iiwan ng malalim na sugat. Patuloy silang sumasagi sa ating isipan kahit natapos na ang mga ulat. Ating alalahanin na kahit ang may pinakamagagandang buhay ay maaaring may itinatago rin na madidilim na lihim. Si Abby Choi ang larawan ng kariktan. Itinampok sa mga cover ng magazine, nakikihalubilo sa mga kilalang personalidad sa Paris, at hinahangaan ng daan-daang libo sa social media. Isang inspirasyon sa mundo ng fashion. Isang responsableng anak. Isang mapagmahal na ina sa 4 na munting anak. Tila nasa kanya na ang lahat. Ngunit sa likod ng mga mamahaling kasuotan at ng kanyang mapagkumbabang ngiti ay may pighati na hindi niya inasahan. Isang pagtataksil na ubod ng lamig at lupit, na tanging sa mga taong pinagkakatiwalaan niya nagmula. At ito ay sa sarili niyang pamilya. Hindi lamang ito kwento ng kasikatan o kayamanan. Isa itong salaysay ng kontrol, panlilinlang, at kung paano ang pag-ibig ay maaaring gawing sandata. Isang paalala na sa maling kamay, ang kabutihan ay maaaring humantong sa isang trahedyang hindi masukat. Ito ang nakakakilabot na totoong kwento ng buhay at pighati ni Abby Choi. Isang babaeng minsan ang rumampa sa mga entablado ng Paris, ngunit kalaunay tahimik na ipinagluksa ng milyong tao. Siya si Abby Choi. Ipinanganak si Abby Choi Tin-fang noong 15 ng Hulyo taong 1974 sa Hong Kong. Hindi siya isinilang sa marangyang kapaligiran o sa harap ng kamera, kundi bilang isang batang may tahimik na ngiti at hinaharap na puno ng pag-asa. Hindi nagtagal matapos ang kanyang kapanganakan, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nag-asawa muli ang kanyang ina na si Chang Yin-fa kay Chua Cho-san. Sa sipag at tiyaga, nagtayo sila ng panibagong buhay, at umasenso sa larangan ng konstruksyon at pagmimina sa mainland China. Ngunit para kay Abby, hindi sapat ang yaman, nais niyang bumuo ng sariling pangalan. Hindi siya naghahangad ng kasikatan, ang kasikatan ang lumapit sa kanya. Dahan-dahan siyang napansin, hindi dahil sa ingay kundi sa kanyang likas na ganda at tikas. Hindi niya kailangang humingi ng atensyon, kusang nahuhumaling ang mga mata sa kanya. Umabot sa mahigit 100,000 ang taga-subaybay niya sa Instagram. Hindi dahil ibinubunyag niya ang lahat, kundi dahil sa mga munting sulyap na ibinabahagi niya, hindi lang ng kanyang pananamit, kundi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang estilo ay hindi basta uso, ito ay pagpapahayag. Matapang ngunit marahan, traditional ngunit makabago. Hindi siya basta nanood ng Paris Fashion Week, isa siyang panauhin. Nakaupo sa tabi ng mga kilalang personalidad sa industriya. Suot ang mga damit na itinampok sa Milan at New York. Kalaunan, lumabas siya sa Elle, Harper's Bazaar, at Vogue. Si Abby ay unti-unting kinikilala bilang fashion darling ng Hong Kong. Noong Pebrero taong 2023, siya ay itinampok sa cover ng L'Officiel Monaco. Hindi lamang maganda, kundi iconic. Simbolo ng istilong may halong gilas at tapang, tradisyon at modernong pananaw. Ganyan si Abby. Laging namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit sa kabila ng kasikatan, may puso siyang mapagmalasakit. Itinatag niya ang PAOM's charitable organization upang tumulong sa mga hayop sa lansangan. Habang ang iba ay ipinapakita ang kanilang karangyaan, si Abby ay nagpapakain, nagpapagamot, at nagmamahal sa mga nilalang na limot at tahimik. Namuhay siya ng buhay na inaasam ng marami. Ngunit ang totoong kayamanan niya ay ang kabutihang loob. At sa kasamaang palad, ito rin ang sinamantala ng iba. Isa siyang anak, ina ng 4, kaibigan,
at sumisikat na bituin sa mundo ng fashion sa Asia. Sa mata ng marami, perpekto ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng bawat larawang tila walang bahid, maaaring may bitak na hindi natin nakikita. At ang mundo ni Abby ay malapit ng mabasag. 18 taong gulang pa lamang nang siya ay nagsabi ng oo sa kanyang kasal. Batang-bata pa, nagsisimula pa lamang sa pagiging ganap na babae. Ito ang simula ng unang kabanata ng buhay ni Abby bilang asawa kay Alex Kwang. Isa itong pag-ibig na madalas maranasan ng kabataan, mabini, puno ng pangarap. Bumuo sila ng munting pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Sa simula, tila maayos ang lahat. Ngunit pagdating ng taong 2016, 3 taon matapos ang kanilang kasal, naghiwalay sila. Legal na nagwakas ang relasyon, ngunit si Abby, hindi basta sumusuko. Lalong na't may mga anak silang kailangang alagaan. Pinili niyang manatiling konektado, hindi paghihiganti, kundi kapayapaan ang kanyang tugon. Patuloy niyang sinuportahan si Alex at ang kanyang pamilya, hindi dahil obligado siya, kundi dahil sa malasakit. Binigyan niya ng matitirhan ang mga ito, pinakisamahan ang kapatid ni Alex na si Anthony na parang sariling kadugo. Para sa iba, sobra ang kanyang kabaitan. Ngunit para kay Abby, ang kapakanan ng mga bata ang pinakamahalaga. Kalaunan, dumating muli ang pag-ibig, mas tahimik, mas mahinog. Nakilala niya ang mayamang si Chris Tam, anak ni Tam Chok Kwan, isa sa mga tagapagtatag ng Tam Hai Yunnan Mix-Ian restaurant chain, na kilala sa China. Bagamat hindi sila legal na nagpakasal, nagdaos sila ng seremonya noong 2016 sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Nagkaroon sila ng 2 pang anak, isang pinagsamang pamilya na 4 ang anak, at si Abby ang pusong bumubuklod sa kanila. Isa siyang ina, asawa, personalidad sa moda, at kilalang tao. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga anak ang kanyang prioridad. Hindi niya pinag-iba ang kanyang mga anak batay sa kanilang ama. Pantay ang pagmamahal niya sa kanila. Sila ang kanyang mundo. Sa panlabas, mukhang perpekto ang lahat. Isang makabagong pamilya, tahimik na co-parenting. Isang babaeng muling natagpuan ang balanse matapos masaktan. Ngunit sa likod ng katahimikan, unti-unting kumikilos ang tensyon. May mga hinaing na hindi binabanggit. May mga inggit na hindi ipinapakita. Patuloy ang pag-angat ni Abby, maganda, matagumpay, minamahal. Ngunit kapag masyadong maningning ang iyong liwanag, minsan ay gumagalaw ang mga anino sa paligid. Sa kanyang pagnanais na pagsamahin ang lahat, hindi niya napansin na may mga bahagi ng kumakalas. Naniniwala siyang ang kabaitan ang magdadala ng kapayapaan, kahit pa sa pamilya ng kanyang dating asawa. Ngunit hindi niya alam na sa maling kamay, ang kabutihan ay maaaring maging sandata. At ang mga taong minsang tinawag niyang kapamilya, ay sila ring magpapabagsak sa kanya. Ika-21 ng Pebrero, taong 2023. Isang karaniwang Martes para sa karamihan. Ngunit para sa pamilya ni Abby Choi, ito ang simula ng isang bangungot. Bigong nakapunta si Abby sa paaralan ng kanyang anak para sunduin. Isang bagay na hindi niya kailanman nakakaligtaan. Tahimik ang kanyang pagkawala. Nakakabingi ang kanyang katahimikan. Hindi siya sumasagot sa tawag. Wala ring tugon mula sa kanyang telepono. Unti-unting lumalalim ang pangamba. Nasaan si Abby? Sa CCTV, nakita ang huling imahe ni Abby, sumasakay sa isang sasakyan. Ang driver, si Anthony Kwang, ang dating bayaw. Itinuturing niyang kapatid. Pinagkatiwalaan sa negosyo, sa kanyang mga anak, sa kanyang buhay. At iyon na ang huling pagkakataon na siya ay nakitang buhay. Makalipas ang 3 araw, ika-24 ng Pebrero, dumating ang hilakbot.
Sa isang simpleng apartment sa Longmeichuan, Taipo, natagpuan ng pulisya ang mga binti ng tao, nakalagay sa loob ng refrigerator. At sa isang kaldero, may kumukulong sabaw. Ngunit hindi ito ordinaryong ulam. May laman na mga bahagi ng katawan. May labanos, may carrot. Ngunit hindi maitatago ng mga sahog na gulay ang katotohanan. Hindi lang ito pagpatay, isa itong pagtatangkang burahin ang pagkatao ng isang tao. Isang bungo na may tama, mga tadyang, mga kagamitang pang-butcher, mga mga apron at itim na protective suit. Isang silid na inihanda hindi para sa hayop, kundi para kay Abby Choi. Kinabukasan, ika-25 ng Pebrero, naaresto si Alex Kwang sa Tangchung Pier, sa western coast ng Lantau Island. Tinangkang tumakas sakay ng speedboat. May dalang cash na 500,000 Hong Kong dollars at mga mamahaling relo na nagkakahalaga ng 4 million Hong Kong dollars. Ngunit hindi siya nakaalis ng bansa. Hinuli siya ng mga otoridad. Nasa kustudiya na rin ang kanyang ama, si Kwang Kao, ang kanyang kuya, si Anthony, at ang kanyang ina, si Jenny Lee. Isa-isang bumagsak ang mga taong minsang isinama ni Abby sa kanyang buhay para sa kapayapaan. Ngayon ay mga sospek sa kanyang malagim na pagkamatay. Ang pumatay kay Abby ay hindi estranghero, hindi tagahanga, hindi stalker. Sila ay pamilya, mga taong minsan niyang pinatawad, sinuportahan, minahal. At sa isang iglap, ang isang ina ng 4, isang babae ng gilas at liwanag, ay ginawang bahagi ng isang bangungot. Nagulantang ang lungsod ng Hong Kong. Nagulat ang mundo ng fashion. At iisa ang tanong ng lahat, bakit? Ang tiwala, isang marupok na bagay. Ibinibigay natin ito ng may pag-asa. Iniaalay natin ito ng may pagmamahal. Ngunit minsan, ang mismong mga taong pinapapasok natin sa ating buhay, ang mga dating itinuring nating pamilya, sila pala ang may dalang kadiliman na hindi natin inaasahan. Para kay Abby Choi, ang kadilimang yon ay nagmula sa kanyang nakaraan, mula sa mga tao na minsan niyang minahal. Tahimik itong nagsimula, sa pagsasalo ng pagkain, sa pagpapalaki ng anak, sa pagbabahagi ng alaala. Ngunit sa ilalim ng magagalang na ngiti, unti-unting yumabong ang kasakiman, inggit, at puot. Ang mga pinaghihinalaang pumatay kay Abby ay hindi mga estranghero. Sila ay bahagi ng kanyang dating pamilya, mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan ng lahat. Una, si Alex Kwang, ang dati niyang asawa. Ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan. Ama ng kanyang 2 panganay. Patuloy siyang sinuportahan ni Abby kahit pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Ngunit para kay Alex, hindi ito sapat. Nang magsimulang magtakda si Abby ng hangganan sa pera na ibinibigay nito sa pamilya ni Alex, hindi pang unawa ang kanyang naging tugon, kundi galit. Sumunod, si Anthony Kwang, nakatatandang kapatid ni Alex. Hindi lamang bayaw ni Abby, kundi driver, katuwang sa negosyo, at itinuring na kapatid. Nagbukas pa sila ng maliit na stall ng pancake, isang simpleng negosyo sa gitna ng marangyang buhay ni Abby. Tinawag niya itong kuya, hindi dahil obligado siya, kundi dahil sa pagmamahal. Ngunit sa huli, pati ang ugnayang iyon ay nasira. Nasa gitna ng lahat si Kwang Kao, ang ama, dating pulis, may madilim na kasaysayan. Minsang pinagkatiwalaan ni Abby ang ama ni Alex nang ginamit ang pangalan nito para sa pagbili ng isang mamahaling apartment. Isang desisyong ginawa marahil upang makatipid sa buwis. Ngunit ito rin ang naging simula ng kanyang kapahamakan. Ang nasabing apartment, isang marangyang unit sa Kadaori Hill, isa sa pinakamahal na lugar sa Hong Kong. Binili ito ni Abby, ngunit ipinalista na nasa pangalan ni Kwang Kao. Marahil, iniisip niyang tamang desisyon ito para sa pamilya, ngunit nang gusto na niyang ibenta ito, dito nagsimula ang bangungot.
Sa paningin ng pamilyang Kwang, hindi na ito pag-aari ni Abby. Sa kanila na raw ito. Simbolo ng karangalan, karapatan, at seguridad. At ang posibilidad na mawala ito sa kanila, ay hindi nila matanggap. Hindi ito simpleng alitan, isa itong laban para sa kapangyarihan. Isang baluktot na paniniwala na utang ni Abby sa kanila ang kanyang tagumpay. Na may karapatan sila sa kanyang buhay. Kasama rin sa sabuatan sina Jenny Lee, ang ina ni Alex na inakusahan ng panggugulo sa investigasyon. Sinang Chiwing, di umano'y kalaguyo ni Kwang Kao na tumulong sa pagtatago kay Alex. Si Henry Lam, empleyado sa renta ng yate, na binayaran upang makatakas si Alex. At si Irene Pan, kaibigan ni Alex na inaresto sa Shenzhen. 7 sospek, lahat magkakaugnay. Lahat kasangkot sa isang bitag ng pagtataksil na nagsimula sa maling pagtitiwala. Nagbigay si Abby, nagpatawad, binuksan ang puso't tahanan, ngunit hindi niya alam na para sa iba, ang kanyang kabaitan ay kahinaan. Ang kanyang tagumpay, isang bagay na pwedeng angkinin. Ang kanyang pagmamahal, isang bagay na pwedeng abusuhin. At sa huli, ang isang pamilya ay naging isang eksena ng krimen. Minsan, hindi ang krimen ang pinakakakilakilabot, kundi ang katotohanang nalalantad pagkatapos nito. Ang lamig, ang pagplano, ang pagtataksil, hindi ito aksidente, hindi ito bugso ng galit. Ito ay pinagplanuhan at sinadya. Nakakatindig balahibo. Sa gitna ng lahat, si Kwang Kao, dating pulis. Ngayon, di umano'y utak ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa Hong Kong. Ang motibo, mukhang pera. Ngunit sa totoo lang, ito ay tungkol sa kontrol, karapatan, at takot mawala ng marangyang pamumuhay na hindi naman kanya. Ang apartment sa Kadoori Hill, doon nagugat ang lahat. Ibinili ni Abby, ngunit gustong ibenta. Si Kwang Kao, nagpuyos, at nagsimulang magplano. Umupa ng apartment hindi para sa tirahan kundi para sa pagpatay. Pinaligiran ng plastik, may may apron, parang eksena sa pelikula ng katatakutan. Ngunit totoong silid, totoong biktima si Abby. Sa kotse ni Anthony, ang huling lugar kung saan nakita si Abby, natagpuan ang bakas ng dugo. Tugma sa kanyang DNA. Kumpirmasyon ng pinakamasamang pangamba. Sa pinangyarihan ng krimen, mahigit 30 ebidensya. Mga kasangkapang hindi para sa pagluluto, kundi para sa pagwasak ng katawan. Ngunit ang kanyang kamay at katawan ay hindi pa rin natatagpuan. Kaya't lumawak ang paghahanap. Higit sa 100 pulis ang ipinadala sa Northeast New Territories landfill sa Takuling. Halos kasing laki ng isang football field. Hinukay ang bawat basura, umaasang makuha pa ang labi ni Abby. Umaasang may maibabalik sa kanyang pamilya. Umaasang maisasara ang kaso. Ngunit hindi rito nagtapos ang bangungot. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming pangalan ang lumabas. Mas maraming tao ang tumulong sa pagtatago ng krimen, sa pagtakas ni Alex, sa pagsinungaling sa batas. Sinang Chiwing, si Henry Lam, si Irene Pan, lahat sila bahagi ng sabuatan. Lahat sila karagdagang pighati, karagdagang dagok. Hindi lamang ito simpleng pagpatay. Isa itong sabuatang matagal ng plinano. At sa gitna nito, si Abby. Isang babaeng nagmahal at nagtiwala ng sobra, at nabigyan ng kabutihang hindi nararapat sa mga nakapaligid sa kanya. Pagsapit ng huling bahagi ng Pebrero, alam na ng buong mundo ang nangyari kay Abby Choi. Ngunit ang kaalaman ay hindi sapat, dahil ang pagdadalamhati lamang ay hindi nagdudulot ng hustisya. At ang katotohanan, kahit gaano pa ito kagrabe, ay kailangang tumindig sa harap ng batas. Noong ika-27 ng Pebrero taong 2023, ilang araw lamang matapos matagpuan ang mga labi ni Abby sa loob ng isang kaldero sa Taipo,
Tatlong tao, mga tao na minsang tinawag ni Abby na pamilya, ay opisyal na sinampahan ng kasong pagpatay. Si Alex Kwang, ang kanyang dating asawa. Si Anthony Kwang, ang dating bayaw. At si Kwang Kao, ang amang sinasabing utak ng lahat. Kasama nila si Jenny Lee, ina ni na Alex at Anthony, at dating biyena ni Abby, na sinampahan ng kasong perverting the course of justice. Naniniwala ang pulisya na alam niya ang nangyayari, ngunit pinili niyang manahimik. Lahat silang apat ay hindi pinayagan magpiyansa. Malinaw ang mensahe ng korte, hindi sila makakaalis. Ngunit hindi nagtapos ang kaso sa mismong pamilya. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang pangalan ang lumitaw sa korte. Noong Marso at Abril, 3 pang sospek ang kinasuhan kaugnay ng pagtatangkang pagtakpan ang krimen at pagtakas ng pangunahing sospek. Sinang Chiwing, di umano'y kalaguyo ni Kwang Kao, ay inakusahan ng pagtulong sa isang murder suspect. Pinaniniwala ang itinago niya si Alex Kwang sa unang mga araw matapos ang krimen. Sumunod si Henry Lam Sean, empleyado sa paupahang yate na tumanggap ng 300,000 Hong Kong dollars kapalit ng pagtulong sa pagtakas ni Alex palabas ng Hong Kong. Kinasuhan din siya ng pagtulong sa isang kriminal. At si Irene Pan Hao Yin, isang malapit na kaibigan ni Alex, ay naaresto sa Shenzhen, China at ibinalik sa Hong Kong. Siya ay kinasuhan ng aiding and abetting sa escape plan. Bagaman pinayagan siyang magpiyansa sa halagang 50,000 Hong Kong dollars, ipinataw sa kanya ang mahigpit na pagbabawal sa paglalakbay palabas ng Hong Kong. Dumating ang buwan ng Desyembre sa taong 2023. Matagal na mula nang mailibing si Abby, humupa na ang ingay sa media, at inakala ng karamihan na tapos na ang lahat. Ngunit muling kumilos ang batas. Sinampahan ng bagong kaso ang mag-aamang sina Alex, Anthony, at Kwang Kao ng kasong Preventing Lawful Burial o paghadlang sa maayos na paghimlay kay Abby. Ang kasong ito ay hindi lamang legal, ito ay simboliko. Kinilala nito na ang ginawa nila ay hindi lang pagpatay. Hinubara nila si Abby ng dangal. Kahit sa kamatayan, ipinagkait nila sa kanya ang pinakapayak na karapatan ng isang tao, ang matahimik na pamamahinga. Ngunit para kay Alex Kwang, hindi doon nagtapos ang kanyang mga kasalanan. Habang naghihintay ng paglilitis sa kasong pagpatay, lumutang ang kanyang mga dating kaso. Ayon sa mga otoridad, sangkot si Alex sa 7 kaso ng pagnanakaw na nagsimula pa halos 10 taon na ang nakalipas. Sa isa sa mga ito, tumakas siya mula sa kanyang piyansa noong 2015, habang si Abby ay patuloy na sumusuporta sa kanya at sa kanyang pamilya. Nang muling buksan ang mga kasong ito, umamin si Alex ng kasalanan. Ang hatol, 3.5 taon sa kulungan. Hindi ito bilang parusa sa pagkamatay ni Abby, kundi sa matagal ng landas ng panlilinlang na iniwan niya bago pa man mangyari ang krimen. Noong 8 ng Mayo sa kaparehong taon, ginanap ang isang pre-trial conference. Tahimik ang korte, ngunit mabigat. Inilahad ng mga tagausig ang kanilang ebidensya. Higit sa 30 bagay, mga kasangkapang may dugo, chainsaw, hammer, plastic, lahat ng ginamit upang gawing entablado ng lagim ang isang ordinaryong apartment. Ipinakita rin ang mga bakas ng dugo sa sasakyan ni Anthony, at nakumpirma sa pamamagitan ng DNA na kay Abby nga ang dugo. Isang detalye na nagsabing, maaaring sa kotse pa lamang ay pinatay na siya. Isang sasakyang minsan niyang inakalang ligtas. At ngayon, ang tanong ay hindi na lamang kung ano ang nangyari, kundi gaano karami ang kayang patunayan sa korte. Unti-unti, dahan-dahan, umiikot na ang gulong ng hustisya. Isa-isang ebidensya, isa-isang patunay. Isa-isang kirot. At habang nakaupo ang mga mahal sa buhay ni Abby sa loob ng korte, hindi lang sila nakikinig sa mga ebidensya, nakikinig sila sa mga huling bulong ng isang babaeng hindi na nila kailanman mababawi. Ang pagkamatay ni Abby ay hindi lamang isang krimen. Isa itong pagkawasak. Isang biglaan at hindi lubos maisip na pangyayari.
Sa Hong Kong, isang lugar na mas kilala sa ekonomiya kaysa sa karahasan, gumulantang ang kanyang istorya. Inihambing ito sa pinakamadilim na krimen sa kasaysayan ng lungsod, ang Braemar Hill Murders noong dekada 80, at ang Hello Kitty Murder noong 1999. Ngunit iba ito. Si Abby ay isang makabagong babae, tanyag, kilala, minamahal online. Kaya't mas mahirap itong tanggapin. Ang kanyang libing ay ginanap noong 18 ng Hunyo taong 2023, isang araw ng matinding dalamhati. Puting mga bulaklak, itim na kasuotan, katahimikan at pag-iyak. Bago ang seremonya, isang espiritual na ritual ang isinagawa sa Long May Village, ang mismong lugar kung saan hinati-hati ang kanyang katawan. Isang Taoist na ritual ang ginanap ng mga lokal. Naniniwala silang hindi matahimik ang kaluluwa ni Abby dahil sa paraan ng kanyang pagkamatay. At nais nilang bigyan siya ng kapayapaan. Nagdasal sila. Nagsindi ng insenso. Nagsagawa ng mga pag-aalay. Dahil kahit hindi nila siya kilala, alam nilang walang sino man ang dapat mamatay ng ganoon. Matatag ang kanyang mga mahal sa buhay, ngunit durog ang puso. Si Chris Tam, ang kanyang kinakasama, ay nangakong bubuhayin at palalakihin ang 4 na anak, 2 na kanya, at 2 na hindi, na parang lahat ay kanya. Ang ina ni Abby, na siyang nasaksihan ng pag-angat ng anak mula sa simpleng simula hanggang sa internasyonal na tagumpay, ay hindi lamang nagluluksa, kundi lumalaban. Nagsampa siya ng kaso upang pigilan ang pagbebenta ng apartment na sentro ng krimen. Bagaman nakapangalan ito kay Kwang Khao, si Abby ang nagbayad. At hindi niya hahayaan itong mapasakamay ng mga taong sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Maging ang mga nasa labas ng kanyang pamilya ay nagdadalamhati. Sina Aaron Kwok, isa sa pinakatanyag na aktor sa Hong Kong. At ang kanyang asawa na si Mocha Phang, mga kaibigan ni Abby, ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan. Si Mocha ay nag-post ng parangal sa social media, tinawag si Abby na elegante, at puno ng buhay. At si Aaron ang nagsabi ng pinakamabigat, na wala sa atin ang isang magandang nilalang. Inagaw siya ng kadiliman. At online, sumabog ang dalamhati. Libu-libong netizen mula sa Hong Kong, mainland China, at iba't ibang panig ng mundo ang nagpahayag ng pakikiramay. Ang kanyang Instagram ay naging isang online na dambana. Ang mga komento, tila mga kandilang may luha. Maraming hindi siya nakilala ng personal, pero umiyak para sa kanya. Marami, lalo na sa mainland China, ang humiling ng parusang kamatayan para sa mga salarin. Ngunit ang parusang yun ay wala na sa batas ng Hong Kong mula pa noong 1993. Kahit ganoon, gusto pa rin ng publiko ng hustisyang kasing bigat ng dinanas ni Abby. Para sa marami, hindi sapat ang habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang istorya, ganoon man kadilim, ay nagsisilbing babala. Tungkol sa panganib ng maling tiwala. Tungkol sa kung paanong kahit ang pinakamagandang buhay ay maaaring sirain ng kasakiman. At tungkol sa katotohanang, minsan, ang mga taong binibigyan natin ng lahat, sila rin ang wawasak sa atin. Ngunit higit sa lahat, ito ay paalala, na gaano man kadilim ang mundo, ang liwanag gaya ng kay Abby ay hindi basta-basta nawawala. Hindi ito basta balita. Hindi ito simpleng kaso ng kasakiman o kalupitan. Ito ay kwento ng isang babae. Isang babaeng naghahangad lamang ng kapayapaan sa isang mundong hindi ito kayang ibigay. Isang babaeng naniniwalang may kapangyarihan ang kabaitan, na ang pagiging mapagbigay ay maaaring baguhin ang puso ng iba, na ang pamilya, kahit gaano pa ito kasira, ay karapat-dapat pa ring iligtas. Hindi inosente si Abby Choi. Matalino siya, ambisyosa, ngunit siya rin ay tao. Ninais niyang mapasaya ang lahat, kahit kapalit nito ay ang putol-putol na bahagi ng kanyang sarili. At sa huli, lahat-lahat ay nawala sa kanya. Ito ang bahagi na pinakamahirap sabihin, ngunit kailangang masabi. Ang karahasan laban sa kababaihan ay hindi palaging may pasa.
Minsan, nakatago ito sa likod ng ngiti. Naninirahan ito sa katahimikan, sa loob ng mga bahay na tila perpekto sa paningin ng iba. Minsan, mukha itong isang ina na naghahatid ng anak sa paaralan. Isang babae na ngumingiti sa kamera sa Paris Fashion Week. O isang taong bumibili ng apartment sa pangalan ng iba para lamang mapanatili ang katahimikan. Iyon ang dahilan kung bakit masakit ang kwento ni Abby. Dahil ipinapaalala nitong kahit ang pinakamalakas, pinakamatagumpay na babae, ay maaari pa ring biktima ng tahimik na pang-aabuso. Kontrol sa emosyon. At sa huli, isang pagtataksil na walang kapantay. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 3 babae sa buong mundo ang nakararanas ng pisikal o sekswal na karahasan sa kanilang buhay. At marami sa kanila nananatiling tahimik. Walang humihingi ng tulong. At masaklap, marami hindi na nabubuhay upang magkwento. Hindi lang ito tungkol sa Hong Kong. Hindi lang ito tungkol kay Abby. Ito ay tungkol sa lahat ng kababaihang pinatahimik. Sa mga sinabihang OA ka lang. Sa mga gaslighted, inabuso, at isinantabi hanggang sa dumating ang araw na mangyari ang hindi dapat mangyari. Sa mga bansang may mataas na kita, ang femicide, o ang pagpatay sa kababaihan dahil sila ay babae, ay isang lumalalang krisis. Sa katunayan, 70% ng mga kaso ng femicide sa mayayamang bansa ay nangyayari sa iisang lugar, Estados Unidos. Hindi lang ito estadistika, isa itong babala. Ngunit madalas, ang mga ganitong kwento ay nalilimutan. Natatabunan ng susunod na balita. Nakakalimutan. Tinatanggap na parang normal. Ngunit ang istorya ni Abby, ang kwentong ito, hindi dapat malimutan. Si Abby ay higit pa sa isang balita. Higit pa sa isang biktima. Isa siyang anak, ina, kaibigan. Isang babaeng puno ng liwanag, biyaya, at pagmamahal. At kahit sa kanyang huling mga araw, kahit napapalibutan ng mga taong nagbabalak sa kanyang kamatayan, ipinakita pa rin niya ang kabutihan. Patuloy pa rin siyang tumulong. Patuloy pa rin siyang naniwala sa kabutihan ng tao. Iyon ang pinakamasakit. Iyon ang pinakadi makatarungan. Huwag sana itong manatiling kwento lang na ating pinakinggan. Gawin natin itong simula ng patuloy na pag-uusap, tungkol sa karahasan, tungkol sa hustisya, tungkol sa pagmamahal, hangganan, at kaligtasan. Para sa lahat ng kababaihan, kahit saan.